is alive and continuously active in my life. Kung paanong si Dr. Ora Roberts ay natanong siya ng ilang mga tao kung nakakaranas ba siya ng napapanghinaan ng loob. Paano niya na-handle ang mga stress kapag dumarating ang mga pangangailangan o mga dapat bayaran. Ano ang kanyang ginagawa? Sabi niya kung paanong hindi lang siya, kundi tayo lahat nakakaranas na pag dumarating ang mga problema, tuition fee ng ating mga anak na nag-aaral, at kung anong pangangailangan ng finances natin na hindi natin alam kung saan baga tayo kukuha ng pambayad. O anumang problema ang dumating na ginawa na natin lahat, subalit wala pa rin. Pag nangihina ang ating loob, nandoon dumarating ang takot, nandoon dumarating ang pag-alala. Nagiging irritable tayo, parang hindi tayo makausap, hindi tayo makapagsalita. Para bang iniisip natin na maitatanong mo sa sarili mo, naalala pa ba ako ng Panginoon? Kaya nga sa Biblia, may mga kasaysayan na mga lingkod ng Diyos. Nandoon nagsisikap silang magtagumpay. Ginagawa nila yung pinakamahusay para sa kanila, subalit nabibigo pa rin sila. Marami silang gustong gawin, subalit nandoon, sumusuko sila dahil dumarating na pinanghihinaan sila ng loob. Sa Exodus 3, may isang kwento ng isang lalaki na sumubok at nabigo. At natagpuan ang sarili na hindi karapat-dapat sa gawain at tumakas sa ilang. Ang pangalan niya ay si Moises. Si Moises ay pinanganak ng mga Hebreang alipin. Siya ay itinakdang mamatay. Iniutos ni Faraon na ang lahat ng sanggol na lalaki ng mga Hebreo ay dapat patayin dahil mabilis silang dumadami. Ngunit itinago siya ng kanyang mga magulang. Isang araw, nakita ng anak na babae ni Faraon si Moises. Siya ay inilagay ng kanyang ina sa takbang yantok at pinahiran niya ng betun at ng sahing at isinilit siya doon. At inilagay siya sa talahiban sa tabi ng ilog. At nakita nga ito ng anak ni Faraon na babae at inibig niya si Moises. Nakita niya ang kanyang mukha. Hindi niya kayang patayin si Moises, kaya inampun niya ito. Lumaki si Moises sa palasyo ng Ehipto bilang anak na babae ni Faraon. Ngunit ang tunay na ina ni Moises ang nag-alaga at nag-aruga sa kanya. Itinanim sa kanya ang kaalaman kung sino talaga siya. Habang lumalaki si Moises, lalo siya nababagabag sa kalagayan ng kanyang mga kababayan. Isang araw, nakita niya ang isang Hebreong alipin na binububog ng isang Ehipsyo. Sa galit, pinatay niya ang Ehipsyo at itinago ang pangkay sa buhangin. Ngunit nalaman ng iba at ipinarating kay Faraon. Dahil dito, tumakas si Moises patungong Midian. Sa loob ng 40 taon, siya ay nagpastol ng mga tupa sa ilang. Mula sa maranghal na kalagayan bilang anak ng prinsesa, bumagsak siya sa pagiging pastol. Sinubukan niyang tumulong sa kanyang bayan, ngunit siya ay nabigo. Araw-araw, paikot-ikot, nagbabantay ng mga tupa, paulit-ulit. Iniisip ang kanyang pagkabigo. Siya ay nasa negatibong paulit-ulit na panghihina ng loob. Para bagang umiikot sa walang saysay na bilog. Paulit-ulit na sinusubukan tuparin ang isang pangarap, ngunit nabigo. Subalit, mga kapatid, meron tayong pag-asa. May Diyos na buhay tayong pinaglilingkuran. Ang Diyos ay nagmamalakasakit sa iyo at sa akin.
Ang Diyos ay nagmamalasakit sa paulit-ulit na kinalagyan natin. Alam ng Diyos ang damdaming nararanasan mo sa kasalukuyan, gaya ng kay Moises. Kung paanong ang Diyos ay dumating kay Moises sa ilang, isipin mo, dumating ang Diyos sa kanya at darating din ang Diyos sa iyo. Sa mismong puntong ikaw ay nasa pinakamalaking pangangailangan o sa anyo ng iyong pangangailangan. Sa mismong lugar na iniisip mo na walang maaaring magbago, biglang darating ang Diyos na ito sa iyo. Una, nakuha ng Diyos ang pansin ni Moises at makukuha rin ng Diyos ang pansin mo. Hindi niya nakuha ang pansin ko, ang sabi ni Dr. Oral Roberts, nung siya ay nakahiga at nakaratay sa sakit at karamdaman. At biglang napagtanto niya na maaari pala na yung pangangailangan na iyon ay pagalingin siya ng Panginoon. At nakuha ng Diyos ang kanyang pansin. Kapag ginawa niya, magiging dakilang araw iyon sa iyong buhay. Makikita mo na siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay bilang iyong source. Makikita mo na ang pagtitiwala sa Kanya, darating ang mabubuting bagay sa iyong buhay. Ang hindi nauupos na nagniningas na apoy mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy at ang kahoy ay hindi natutupok, ang nakita ni Moises ay tanda ng pagiging buhay ang Diyos. Ang Diyos ay laging buhay at tuloy-tuloy na gumagawa sa ating mga buhay. Nung buhay ang Diyos sa mga palasyo ng Ehipto, ngayon buhay ang Diyos sa ilang sa sitwasyon ni Moises. Saan man siya nakaroon, anuman kalagayan, ang Diyos ay buhay at tuloy-tuloy na gumagawa sa kanyang buhay. Sinabi ng Diyos kay Moises, hubarin mo ang iyong sandalyas dahil ikaw ay nakatayo sa banal na lupa, sa holy ground. Gayon din, kapag naging mulat ka sa presensya ng Diyos, nakatayo ka sa banal na lupa. Nagsalita ang Diyos kay Moises mula sa nagniningas na apoy at sinabi, nakita ko ang pagdurusa ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang daing at ako'y pumarito upang iligtas sila mula sa pagkaalipin patungo sa lupang pangako, isang lupang sagana sa gatas at pulot. Narinig ko ang kanilang daing. Ibig sabihin nito, nagmamalasakit ang Diyos kapag ikaw ay nanlulupaypay, kapag ikaw ay inaapi. Nagmamalasakit ang Diyos kapag hindi mo maalis ang mga balakid na nasa iyong daraanan. Nakita ng Diyos ang paghihirap, ang mga pasakit, ang mga pangangailangan, ang mga suliranin ng iyo, ng akin, ng bawat tao sa mundo. Nagmamalasakit ang Diyos at nakikita niya ang bawat luha na pumapatak. Pagkatapos sinabi ng Diyos, isusugo kita, Moises, upang iligtas ang aking bayan. Si Moises ay seryosong-seryoso na halos natatawa. Para bagang ganon din gagawin natin kung tayo ang naroon. Isusugo mo ako pabalik sa Ehipto, O Diyos? Oo, isusugo kita, ang sabi ng Panginoon sa kanya. Ang sabi ni Moises, sino ba ako, Panginoon? Sinubukan ko na at nabigo ako. At iyan ang mga salitang ginagamit din natin ngayon, nabigo ako. Pagkatapos ay sinabi ni Moises, hindi ko man lang alam ang iyong pangalan. Alam mo, si Moises ay nasa Ehipto noon, sinusubukang gawin ang gawain ng Diyos. Hindi man lang alam kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Maraming tao na hindi pa talaga na nakaranas ng tunay ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya o nabusog ng kanyang banal na espiritu. Ngunit,
patuloy pa rin silang gumagawa ng mga bagay na panrelihiyon at hindi ito gumagana. Ngunit si Moises ay naging tapat. Sinabi niya, hindi ko alam ang iyong pangalan. At sinabi ng Diyos, ang aking pangalan ay ako yaong, ako nga. Iyan ang aking pangalan magpakailanman. Ako'y narito sa ngayon, ako ay laging ako. Ngunit patuloy pa rin siya nagbigay ng dahilan. Sinabi niya, kung pupunta ako roon, hindi sila maniniwala sa akin. Kung tatayo ako at sasabihin sa kanila na ikaw ang nagsugos sa akin, hindi sila maniniwala. Ano ang gagawin ko? Sinabi ng Diyos, sabihin mo sa kanila, ako'y si ako nga ang nagsugo sa iyo. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Moises. Kaya sinabi ng Diyos, ano ang nasa iyong kamay? Isa itong tungkod na ginagamit ni Moises sa mga tupa. Sinabi ng Diyos, ihagis mo yan. Naging isang ahas. Sinabi ng Diyos, hawakan mo sa buntot. Hinawakan ni Moises at muli ito naging tungkod. Iyon ay isang himala. Sinabi ng Diyos sa kanya, makakaasa ka. Sasamahan kita sa kapangyarihan ng himala. Hindi iyon inaasahan ni Moises. Umasa lamang siya sa sariling lakas. Hindi niya inasahan ang himala ng Diyos. Ang isang himala ay maaaring gumawa ng higit pa sa iyong buhay sa loob ng 5 segundo kaysa sa magagawa mo sa habang buhay. Sa huli, sinabi ni Moises, Diyos, ako'y utal. Mabagal ang aking dila. Hindi ako magaling magsalita. Sinabi ng Diyos, ako ang magiging bibig mo. Pagkatapos pumasok si Moises sa tinatawag nating himala, sa binhi ng pananampalataya, seed faith, naging handa siyang sumunod dahil ngayon naunawaan niyang hindi kailangan umasa sa sariling lakas. Meron siyang source sa kanyang buhay. Nasa kanyang puso ang dakilang si ako, the great I am, ang Diyos. Nasa kanyang tabi, nasa kanyang unahan, nasa itaas, nasa ilalim, sumasa kanya sa araw-araw. Simula si Moises at ibinigay ang kanyang talento, ang kanyang oras, ang kanyang buhay. Isa itong binhi ng pananampalataya na kanyang itinanim at pinarami ng Diyos. Ibinigay ni Moises mula sa sariling pangangailangan ng kalayaan, mula sa kanyang sariling pangangailangan ng himala ng Diyos. At si Moises ay nagsimulang umasa para sa ninanais na resulta. At kaya mo rin at kaya ko rin. Alam niyang wala siyang laban sa makapangyarihang imperyo ng Ehipto. Alam niya, hindi niya kayang ilabas ang 2 milyong alipin mula sa pagkakaalipin. Alam niyang hindi niya kayang tawirin ang Red Sea at maglabas ng tubig mula sa bato. Ngunit, nagsimula siyang magtiwala sa makapangyarihang himala ng Diyos. Ang paglabas ng 2 milyong alipin mula sa Ehipto ay isa sa pinakadakilang himala sa lahat ng panahon. Ito ay nangyari sa pamamagitan ng isang simpleng pastol na nasa 40 taong siklo ng panghihina, na sa huli nagbukas ng kanyang puso at sa kabila ng kanyang mga kahinaan, hinayaan ang Diyos na gumawa sa kanyang buhay. Ang walang hanggang prinsipyo ng seed faith o binhi ng pananampalataya na nasa Biblia ang siyang nagbago ng direksyon ng buhay ni Moises at ang 3 susi ng himala. Naging nagpakatotoo ng Diyos sa ngayon kay Moises na wala kang mahadlangan sa kanya. At gayon din, wala rin makakahadlang sa iyo at sa akin kapag naunawaan natin ang binhi ng pananampalataya ay tunay at gumagawa sa iyo at sa pamagitan mo. Kaya nga, sa anumang pagsubok,
problema na dumarating sa ating buhay, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at tanging siya lang ang ating mapapangawakan. Sa panahon na dumarating sa atin ang paghihina na tila baga na iniisip natin na nakalimutan na tayo ng Diyos. Subalit, kinukuha lamang niya ang ating atensyon sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin at hindi niya makakalimutan ang bawat isa at lahat ng binhi na ating inihatsik sa pananampalataya. Hindi siya liko upang makalimutan ang lahat ng bagay na ginawa mo para sa Kanya. Kaya nga sabihin natin lahat, God is alive and continuously active in my life.